Blag. Ang tunog ng makapal na folder na ibinalibag sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Kasunod nito ay ang nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang nangahas huminga. Kahit ang ingay ng aircon ay tila tumigil sa takot. Nakayuko si Kim. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang nanginginig na mga kamay sa laylayan ng kanyang palda. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ito yung klase ng takot na gumagapang mula sa sikmura, paakyat sa lalamunan, tila sinasakal siya. Hindi ito dahil sa kahihiyan sa harap ng mga katrabaho. Ito ay dahil sa imahe ng kanyang tatay sa ospital, nakakabit sa mga makina, at ang bil na patuloy na lumulobo bawat oras. Kailangan niya ang trabahong ito, kahit pa ang boss niya ay ang mismong demonyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayoko ng basura sa mesa ko? Ang boses na yon, malamig, mababa, pero puno ng diin na tumatagos sa buto. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Kim. Sa harap niya ay nakatayo si Charles Valencia, ang CEO ng Valencia Group of Companies. Gwapo sana ito, matangkad, matangos ang ilong, at laging suot ang pinakamamahaling suit. Pero ang mga mata nito ay walang awa. Para itong isang leon na handang lapain ang sinumang mahina ang loob. Sir Charles, garalgal na simula ni Kim. Sorry po. Aayusin ko na lang po ulit yung ayusin, putol ni Charles. Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan. Tak, tak, tak. Ang tunog ng sapatos nito sa makintab na sahig ay parang countdown ng isang bomba. Huminto si Charles, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Kim. Amoy niya ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kape na natapon kanina sa carpet. Kim Gonzalez. Bigkas ni Charles sa pangalan niya na parang isang masamang lasa sa bibig. 3 taon ka na dito, pero ang trabaho mo, pang OJT pa rin. Napapikit si Kim. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya kasalanan kung bakit mali ang report. Si Beatrice. Napatingin si Kim sa gilid kung saan nakatayo si Beatrice sa tabi ng water dispenser. Nakangiti ito ng pasimple, nagkukunwaring nag-aayos ng lipstick. Kanina lang, bago pumasok si Charles, di sinasadyang binunggo siya ni Beatrice habang hawak niya ang mga dokumento at kape. Ay, sorry Kim, harang ka kasi sa daan. Ang bulong nito kanina bago lumayo. Pero hindi maniniwala si Charles. Para kay Charles, ang excuses ay para lang sa mga talunan. Sorry po talaga, sir. Ulit ni Kim. Alam niyang mukha siyang tanga. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero lunok-dangal na ito. Para kay tatay. Hindi na po mauulit. Tumalikod si Charles at naglakad pabalik sa swivel chair niya. Akala ni Kim ay tapos na. Akala niya ay pinalampas na siya nito gaya ng dati. Pero huminto si Charles. Humarap ito ulit at sa pagkakataong ito, may ngisi sa mga labi nito na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tama ka, Miss Gonzalez. Hindi na ito mauulit. Nanlaki ang mata ni Kim. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sir, you're fired. 2 salita. Pero parang gumuho ang mundo ni Kim. Narinig niya ang pagsinghap ng ibang empleyado sa paligid. Si Beatrice ay nagtakip ng bibig kunwari, pero kitang-kita sa mata nito ang tuwa. Sir, parang awa niyo na po. Mabilis na lumapit si Kim sa mesa, halos madapa na siya. Huwag po. Kailangan ko po talaga ang trabaho. May sakit po ang tatay ko. Please, Sir Charles. Tiningnan lang siya ni Charles mula ulo hanggang paa, walang bahid ng simpatiya. Ang kumpanyang ito ay hindi charity ward, Miss Gonzalez. We run a business based on competence, not pity. Dinampot ni Charles ang telepono sa mesa para tumawag sa security. Sir! Sigaw ni Kim at sa unang pagkakataon, tumaas ang boses niya. Natigilan si Charles, ibinaba niya ang telepono. Tumaas ang isang kilay nito, tila nagulat na ang maamong tupa ay marunong palang umungal. Bigyan niyo pa ako ng isang chance. Mabilis na sabi ni Kim, nanginginig ang boses pero diretsong nakatingin sa mga mata ng boss niya.
yung report na nasira, yung deal sa mga investors bukas. Alam ko po ang bawat detalye niyan. Walang ibang makakagawa niyan sa loob ng isang gabi, kundi ako. Katahimikan ulit. Nagkatitigan sila. Ang mata ni Charles na puno ng paghamak at ang mata ni Kim na puno ng desperasyon at determinasyon. Tumayo si Charles. Kinuha niya ang basang folder na natapunan ng kape at inihagis ito sa paanan ni Kim. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Basang-basa. Punit-punit. Sige, sabi ni Charles nang mahina. Lumapit siya kay Kim at itinuro ang wall clock. 5:00 na ng hapon. Ang meeting kasama ang mga Japanese investors ay bukas. 8 a.m. sharp. Yumuko si Charles para ibulong ang huling hatol. Ulitin mo ang buong proposal, mula simula. Kasama ang financial projections na nasa files ni Beatrice na hindi mo raw makuha. Gusto ko yan sa mesa ko bago ako dumating bukas. Napalunok si Kim. 1 linggong trabaho yun ng buong team. Gusto ni Charles na gawin niya iyon ng mag-isa sa loob ng magdamag? At Kim, pahabol ni Charles nang makarating ito sa pinto ng opisina niya. Po? Kapag may nakita akong kahit isang typo error, huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Pack your things and leave. Kumalabog ang pinto ng opisina ni Charles. Naiwan si Kim na nakatayo sa gitna ng opisina. Unti-unting nag-uwian ang ibang mga katrabaho, umiiwas ng tingin sa kanya, takot na madamay. Si Beatrice ay dumaan sa harap niya, bit-bit ang designer bag nito. Good luck, Kim. Bulong nito na may halong pang-aasar. Mukhang mapupuyat ka, sayang naman ang beauty sleep mo. Kung meron ka man. Umalis na ito, humahalakhak. Namatay ang ilaw sa main hallway. Tanging ang ilaw na lang sa cubicle ni Kim ang nakabukas. Lumuhod si Kim sa sahig para pulutin ang mga basang papel. Tumulo ang luha niya, humalo sa mantsa ng kape sa dokumento. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Pero tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Calling. Hospital. Pinunasan ni Kim ang luha niya gamit ang likod ng palad. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ang paghikbi at sinagot ang tawag. Hello? Opo. Papunta na po ako dyan mamaya. May tatapusin lang po akong trabaho. Opo. May pambayad na po tayo bukas. Pangako. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bundok ng trabaho sa harap niya. Imposible. Walang makakagawa nito. Pero wala siyang choice. Binuksan ni Kim ang kanyang computer. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga matang namumugto pero determinado. Magdamag man siyang hindi matulog, hindi siya magpapatalo sa halimaw na yon. 5:00 ng umaga. Madilim pa ang langit at ang hamog ay bumabalot sa kalsada. Tahimik ang loob ng itim na luxury car ni Charles habang binabagtas niya ang daan papunta sa Golden Sunset Nursing Home. Hinilot ni Charles ang kanyang sentido. Wala siyang tulog. Hindi siya dinalaw ng antok kagabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng empleyado niyang si Kim, ang takot sa mga mata nito at ang panginginig ng kamay nito habang pinupulot ang mga basang papel sa sahig. Tik, bakit ko ba iniisip yon? Bulong niya sa sarili. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. She needs to learn. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para bumangon ng maaga at pumunta rito. Dito sa lugar na tinatago niya sa lahat. Dito kung saan nakatira ang nag-iisang tao na nagmahal sa kanya noong wala pa silang pera. Si Nanay Ising, ang kanyang yaya. Ipinarada niya ang kotse sa likod para walang makapansin. Pagbaba niya, sinalubong siya kaagad ng pamilyar na amoy ng lugar. Amoy ng alkohol, lumang kahoy at, sa isip ni Charles, amoy ng kamatayan at pag-iisa. Ayaw niya rito. Bawat pagpunta niya rito ay parang sampal sa mukha niya. Naaalala niya kung paano niya iniwan si Nanay Ising dito 5 taon na ang nakararaan. Dahil iyon ang gusto ng mama niya. Mabigat na siya sa buhay natin, Charles.
Sabi noon ng mama niya, may Alzheimer's na siya. Mas maaalagaan siya ng mga professional. Professional. Ibig sabihin, strangers. Naglakad si Charles sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Pupunta sana siya sa opisina ng administrator para pirmahan ang check ng monthly donation o ang suhol niya sa konsensya niya nang may marinig siya. Isang tinig. May kumakanta. Sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw. Huminto si Charles. Pamilyar ang kanta. Iyon ang kinakanta sa kanya ni Nanay Ising noong bata pa siya para patahanin siya kapag umiiyak siya dahil wala ang parents niya. Pero hindi boses ni Nanay Ising ang naririnig niya ngayon. Ang boses na ito ay bata, malambing at puno ng pagmamahal pero may halong pagod. Parang boses ng isang anghel na napuyat sa kakabantay. Dahan-dahang lumapit si Charles sa room 302. Ang kwarto ni Nanay Ising. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip si Charles at sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa loob ng kwarto, nakaupo sa tabi ng kama ang isang babae. Nakasuot pa ito ng uniforme ng kumpanya niya. Gusot-gusot na ang blouse at halatang hindi pa umuuwi. Ang buhok nito ay nakapusod ng mabilis, si Kim. Kim, bulong ni Charles sa isip niya. Hindi siya makapaniwala. Anong ginagawa niya rito? Kitang-kita ni Charles ang ginagawa ni Kim. Hawak nito ang isang mangkok ng lugaw. Si Nanay Ising ay nakatingin sa kawalan, nakanganga, at may tumutulong laway sa gilid ng bibig. Ang dating Charles ay mandidiri sa ganitong eksena. Pero si Kim, ngumiti lang ito. Kumuha si Kim ng panyo at dahan-dahang pinunasan ng bibig ng matanda. Walang pandidiri, walang pag-iinarte. Ang haplos niya ay kasing ingat ng isang ina sa kanyang sanggol. Oh, Nanay Ising, kain po tayo ng konti ha? Malambing na sabi ni Kim. Isinubo niya ang kutsara sa bibig ng matanda. Kailangan niyo pong lumakas para kapag dumating yung alaga niyo, makikilala niyo siya. Natigilan si Charles sa labas ng pinto. Napahawak siya sa hamba ng pintuan. Ang puso niya ay biglang bumigat. Alam niyo po, Nay, kwento ni Kim habang hinihipa ng mainit na lugaw. May boss ako. Sobrang sungit. Parang dragon. Napalunok si Charles. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Pinagalitan na naman ako kahapon. Patuloy ni Kim. Ngumiti ito ng mapait. Gusto ko na sanang sumuko. Pagod na po ako, Nay. Magdamag akong nagtrabaho para sa report niya. Tapos dumaan muna ako dito bago pumasok ulit. Napapikit si Charles. Magdamag. Ibig sabihin, pagkatapos niyang ipahiya at tambakan ng trabaho si Kim, tinapos nito ang trabaho at imbes na matulog, dumaan pa ito rito para mag-alaga ng taong hindi naman nito kaano-ano. Pero alam niyo kung bakit hindi ako sumusuko? Tanong ni Kim sa matanda. Kahit alam niyang hindi ito sasagot. Inayos ni Kim ang kumot ni Nanay Ising. Kasi nakikita ko po kayo sa kanya. Nanlaki ang mata ni Charles. Yung boss ko po, si Sir Charles. Hinawakan ni Kim ang kulubot na kamay ni Nanay Ising. Masama lang po ang ugali niya sa labas. Pero sa tingin ko po, malungkot lang siya. Gaya niyo po, naghihintay lang din siya ng mag-aalaga sa kanya. Naramdaman ni Charles ang isang kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Parang tinunaw ng mga salita ni Kim ang yelong matagal nang bumabalot sa puso niya. Bakit? Bakit ganito kabait ang babaeng ito sa kabila ng ginawa niya? Biglang gumalaw si Nanay Ising. Nagsimula itong manginig at umungol. Ug! Ug! Nay? Nay Ising? Nag-alalang tanong ni Kim. Hinaplos niya ang noo ng matanda. Idinilat ni Nanay Ising ang kanyang malabong mga mata. Tumingin ito sa direksyon ng pinto. Tila may nakikita ito na hindi nakikita ni Kim. Itinaas ni Nanay Ising ang nanginginig na kamay, nakaturo kung saan nakatayo si Charles sa dilim. Lito. Paos ang boses ng matanda. Basag.
pero malinaw ang pangalang binanggit niya. Charlito. Iyon ang tawag sa kanya ng yaya niya noong bata pa siya. Walang ibang tumatawag sa kanya niyan. Naniga si Charles sa kinatatayuan niya. Gusto niyang tumakbo, pero ayaw sumunod ang mga paa niya. Lumingon si Kim sa pinto. "Sino po yun, Nay?" Tanong ni Kim sabay tayo. Dahan-dahang naglakad si Kim papunta sa pinto. Ang puso ni Charles ay kumakabog ng mabilis. Dug-dug! Dug-dug! Bubuksan na sana ni Kim nang tuluyan ang pinto nang biglang tumunog ang cellphone ni Charles sa bulsa ng kanyang coat. Ring! Ring! Napatalon si Kim sa gulat. Agad na napatitig si Kim sa siwang ng pinto. At doon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagod na mga mata ni Kim at ang gulat na mga mata ng CEO niyang si Charles Valencia. 8:00 ng umaga. Nasa loob ng conference room ang buong executive team. Tahimik ang lahat habang binubuklat ni Charles ang makapal na report na pinagpuyatan ni Kim magdamag. Nakatayo si Kim sa gilid. Halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa sa sobrang pagod at kaba. Ang mga mata niya ay mabibigat at ang puso niya ay parang tambol sa lakas ng pintig. Hindi siya natatakot dahil sa report. Natatakot siya dahil sa nangyari kaninang madaling araw sa nursing home. Nagkatitigan sila ni Charles. Nakita siya nito. Alam na ng boss niya na nandoon siya. At alam niyang alam din ni Charles na nakita niya ang human side nito. Para sa isang taong gaya ni Charles Valencia na gustong laging mukhang matigas at walang emosyon, ang makita siyang vulnerable ay isang malaking kasalanan. Sigurado akong tatanggalin na niya ako, isip ni Kim. Hinihintay niya lang matapos ang meeting. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo si Beatrice. Pasimple itong sumusulyap kay Kim, may ngisi sa labi na parang sinasabing, "Goodbye, Kim." Isinara ni Charles ang folder. Blag. Napapikit si Kim, hinihintay ang sigaw. Hinihintay ang pagpunit ng papel. Hinihintay ang salitang, "You're fired." Tumingin si Charles sa mga Japanese investors. Tumikim ito. "Gentlemen," panimula ni Charles sa seryosong boses, "this is the most comprehensive financial projection I have ever seen. Ang detalyeng hinihanap ninyo, nandito lahat." Napadilat si Kim. Tama ba ang narinig niya? Tumingin si Charles sa kanya. Walang ngiti. Seryoso pa rin ang mukha nito. Pero sa unang pagkakataon, wala ang talim sa mga mata nito. "Miss Gonzalez prepared this overnight." Dugtong ni Charles. "She saved this deal." Nalaglag ang panga ni Beatrice. Ang ballpen na hawak nito ay dumulas sa kamay. Yumuko ang mga investors bilang paggalang kay Kim. "Arigato gozaimasu," bati ng mga ito. Hindi makapagsalita si Kim, gusto niyang maiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa relief. Pagkatapos ng meeting, mabilis na lumabas ang lahat. Akmang aalis na rin sana si Kim para magtago sa cubicle niya nang tawagin siya ni Charles. "Miss Gonzalez, sa opisina ko." Ngayon na. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Kim. Ito na ba yon? Pupurihin siya sa harap ng iba, pero sisibakin siya ng pribado dahil sa pag-eespiya niya kuno sa nursing home. Pumasok si Kim sa opisina. Nakatalikod si Charles, nakatingin sa malaking bintana na tanaw ang buong Makati skyline. "Sir?" Mahinang tawag ni Kim. Humarap si Charles. May hawak itong isang paper bag na may tatak ng isang sikat na butika. Lumapit ito kay Kim at iniabot ang paper bag. "Kunin mo." Napakurap si Kim. "Po? Ano po ito?" "Gamot." Maikling sagot ni Charles. Umiwas ito ng tingin at nagkunwaring nag-aayos ng necktie. May kliyente akong nagbigay niyan. Food supplements at gamot para sa baga. Wala naman akong sakit sa baga. Ayokong itapon. Sayang naman. Tinignan ni Kim ang laman ng bag. Nanlaki ang mata niya. Ito yung mga gamot na nireseta sa tatay niya. Mga gamot na sobrang mahal at hindi niya mabili-bili, kaya tinitipid niya ang dosage ng ama. Paano nalaman ni Charles? O nagkataon lang ba? "Sir, sobrang mahal po nito."
Nanginginig na sabi ni Kim. Hindi ko po matatanggap. Tinatanong ko ba kung gusto mo? Masungit na sabi ni Charles pero hindi galit. Utos yan. Kunin mo na. At lumabas ka na. Masakit sa mata ang mukha ng taong puyat. Napatingin si Kim sa boss niya. Gusto niyang magtanong tungkol kay Nanay Ising. Gusto niyang magpasalamat ng maayos. Pero nakita niya sa postura ni Charles ang isang pader. Huwag kang magtatanong. Salamat po, sir. Malaking tulong po ito. Sabi na lang ni Kim. Paglabas niya, niyakap niya ang paper bag ng mahigpit. Parang may kung anong init na kumalat sa dibdib niya. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nandoon si Beatrice. Nakahalukip-kip. Nakapatong sa mesa ni Kim ang 3 bundok ng folders. Oh, nandyan ka na pala. Mataray na sabi ni Beatrice. Since ikaw ang bida kanina sa meeting, ikaw na rin ang gumawa ng inventory report ng warehouse. Kailangan yan mamayang 5 p.m. Pero Beatrice, reklamo ni Kim, trabaho ng logistics team yan at saka, hindi pa ako natutulog. Lumapit si Beatrice, ang mukha ay puno ng inggit. Aba, lumalaban ka na ah. Porket pinuri ka lang ni Sir Charles, akala mo kung sino ka na. Gawin mo yan kung ayaw mong i-report kita sa HR dahil sa incompetence. Akmang aabuti na sana ni Kim ang mga folder ng may humablot ng mga ito. Nagulat silang dalawa. Si Charles, nakatayo ito sa likod nila, hawak ang mga folder na ibinigay ni Beatrice. Sir Charles! Gulat na bati ni Beatrice, biglang nagbago ang boses at naging malambing. Tinutulungan ko lang po si Kim na maging productive. Inventory report. Putol ni Charles. Tiningnan niya si Beatrice ng diretso sa mata. Hindi ito trabaho ng executive assistant, Beatrice. Trabaho mo ito. Namutla si Beatrice. Sir, kasi marami rin po akong ginagawa. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, sabihin mo lang. Malamig na sabi ni Charles. Marami akong pwedeng ipalit sa pwesto mo. Ibinalibag ni Charles ang mga folder sa dibdib ni Beatrice. Kim, huwag mong gagalawin ang mga yan. Tapos na ang shift mo. Umuwi ka na. Tumalikod si Charles at pumasok ulit sa opisina nito. Iniwang nakanganga ang buong department. Si Kim ay hindi makagalaw. Ipinagtanggol siya ni Charles. Si Charles Valencia, ang halimaw ng opisina, ay ipinagtanggol siya. Lumipas ang oras. Bumuhos ang malakas na ulan pagsapit ng hapon. Nakatayo si Kim sa waiting shed sa labas ng building. Wala siyang payong. Basang-basa na ang sapatos niya dahil sa talsik ng tubig mula sa mga dumaan na sasakyan. Puno ang lahat ng jeep at bus. Nanginginig na siya sa lamig. Yakap-yakap pa rin niya ang paper bag ng gamot para hindi ito mabasa. Paano ako uuwi nito? Bulong niya. Biglang may humintong makintab na itim na sasakyan sa tapat niya. Bumaba ang bintana sa passenger seat. Si Charles. Sakay, utos nito. Sir? Napaatras si Kim. Nako, huwag na po. Nakakahiya po. Mababasa yung upuan niyo. Miss Gonzales, putol ni Charles. Wala akong panahon makipagtalo. Malakas ang ulan. At ayokong magkasakit ang empleyado ko dahil poproblemahin ko na naman kung sino ang gagawa ng report bukas. Binuksan ni Charles ang pinto mula sa loob. Sakay! Ngayon na. Wala nang nagawa si Kim. Mabilis siyang sumakay sa kotse at isinara ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hindi napansin ni Kim at Charles ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanila mula sa glass lobby ng building. Si Beatrice. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang cellphone kung saan nandoon ang litrato ng plate number ng sasakyan ni Charles. Ang mukha ni Beatrice ay hindi na maipinta sa galit. Ah, ganun pala ha? Bulong ni Beatrice sa sarili habang dinadial ang isang numero. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kim, sumagot ang kabilang linya. Hello? Tita Elena? Sabi ni Beatrice, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Opo, tita. Tungkol po kay Charles, may kailangan po kayong malaman. Nasa pantry ang lahat, tanghaling tapat. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor
ay humahalo sa ingay ng mga nagkukwentuhan. Pero sa isang mesa, iba ang timpla ng usapan. Nakahawak si Beatrice sa kanyang kape. Dahan-dahan itong hinahalo habang pinapalibutan siya ng ibang empleyado. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Isang maskara na sanay na niyang isuot. Alam niyo, ayaw ko talagang magsalita. Panimula ni Beatrice, sabay buntong hininga. Pero bilang kaibigan, naaawa ako kay Sir Charles. Lumapit ang mga marites ng opisina, sabik sa tsismis. Bakit, Ma'am Bea? Anong meron? Kasi, lumingalinga muna si Beatrice bago humina ang boses. Nakita niyo naman siguro kahapon, di ba? Sumakay si Kim sa kotse ni Sir. At hindi lang yon, nalaman ko mula sa guard na madalas silang magkasama pagkatapos ng office hours. Hala, totoo ba? Oo. Pagpapatunay ni Beatrice, bagamat purong kasinungalingan ng karamihan. Ang sabi sa akin ni Tita Elena, ang mommy ni Sir Charles, sobrang stressed daw si Sir lately. Tapos biglang, may isang empleyado na dikit ng dikit sa kanya. Alam niyo naman si Kim, di ba? Kailangan niya ng pera para sa tatay niya. Tinakpan ni Beatrice ang bibig niya. Kunwari ay nabigla sa sariling sinabi. Oh my God, sorry. Huwag niyo na lang intindihin yon. Ayoko lang isipin na ginagamit ni Kim si Sir Charles para… Alam niyo na. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. At sa isip ni Beatrice, habang humihigop siya ng kape, unti-unti na itong tutubo bilang isang nakakalasong puno. Sa kabilang banda ng building, malayo sa ingay ng tsismis, nasa loob ng archive room si Charles. Masikip dito, maalikabok. Puno ng mga lumang kahon ng dokumento mula pa noong dekada 90. Kailangan niyang hanapin ang orihinal na deed of sale ng isang property para sa merger. At dahil ayaw niyang ipagkatiwala ito sa iba, siya mismo ang naghalungkat. Pero hindi siya nag-iisa. Sir, ito po ba yon? Napalingon si Charles. Nasa itaas ng hagdan si Kim. Inaabot ang isang kahon sa pinakataas na shelf. Ang archive room ay maliit lang. Sobrang liit na amoy ni Charles ang pabango ni Kim. Amoy baby powder at sampagwita. Isang amoy na napakalayo sa matatapang na pabango ng mga babaeng kilala niya sa high society. Huwag mong pilitin kung hindi mo abot. Saway ni Charles. Baka mahulog ka pa. Kaya ko po, sir. Konti na lang. Pumiyok ang sapatos ni Kim sa hagdan. Ah! Nadulas ang paa ni Kim. Mabilis pa sa 4:00, tumakbo si Charles at sinalo siya. Bumagsak si Kim sa mga bisig ni Charles. Ang mga mukha nila ay ilang pulgada lang ang layo sa isa't isa. Nanlaki ang mata ni Kim. Hawak-hawak siya ng CEO niya. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito, ang bilis ng tibok ng puso nito sa ilalim ng mamahaling suit. Hindi binitawan ni Charles si Kim. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Charles na siya ang boss. Nakalimutan niya ang mga deadline. Nakalimutan niya ang utos ng nanay niya. Ang nakikita lang niya ay ang mga mata ni Kim. Maamo, matapat, walang halong pagpapanggap. Okay ka lang ba? Bulong ni Charles. Ang boses niya ay malambot. Hindi ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Oo po, sir. Halos pabulong ding sagot ni Kim. Hindi siya gumalaw. Dahan-dahang ibinaba ni Charles si Kim, pero hindi niya inalis ang kamay niya sa bewang nito. Ang katahimikan sa loob ng archive room ay nakakabingi. Parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Tiningnan ni Charles ang mga labi ni Kim. Isang simpleng babae. Pero bakit parang ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya? Unti-unting inilapit ni Charles ang mukha niya. Pumikit si Kim. Tila hinihintay ang mangyayari. Ang puso niya ay parang sasabog. Naramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Creak! Ang tunog ng lumang pinto ng archive room ay umalingaw-ngaw. Mabilis na naglayo ang dalawa. Para silang mga bata na nahuli sa akto. Sumilip ang ulo ng janitor sa pinto.
Ay, sorry po, Sir Charles. Akala ko po walang tao. Magpapatay sana ako ng ilaw. Sige. Paalis na kami. Mabilis na sagot ni Charles, inaayos ang kanyang coat kahit hindi naman ito nagusot. Ang mukha niya ay namumula. Bagay na bihira mangyari. Tara na, Kim. Sabi ni Charles nang hindi tumitingin sa dalaga. Bukas na natin hanapin yan. Naunang lumabas si Charles, ang puso ay kumakabog pa rin. Alam niyang may nagbago. Alam niyang delikado ito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili niyang maramdaman ito. Kinabukasan. Papasok pa lang si Charles sa lobby ng Valencia Group. Ramdam na niya na may mali. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Sa tuwing dadaan siya, tumatahimik ang mga ito at yumuyuko, pero alam niyang sinusundan siya ng tingin. Pagdating niya sa elevator, nakita niya si Beatrice. Nakatayo ito, mukhang problemado, pero may kislap ng tagumpay sa mga mata. Charles, salubong ni Beatrice. Good morning. May kailangan kang makita. Ano yon? Kunot noong tanong ni Charles. Sa bulletin board, sa 5th floor. Hindi na sumagot si Charles, pinindot niya ang elevator. Pagbukas ng pinto sa 5th floor, nakita niya ang kumpulan ng mga tao sa harap ng announcement board. Nang makita nila si Charles, parang tubig silang nahawi. Lumapit si Charles sa board. Doon, sa gitna ng mga memo at announcements, may isang litrato na nakapaskil. Malabo ito. Kuha mula sa malayo at sa dilim. Pero malinaw ang nasa litrato. Siya. At si Kim. Kuha ito noong isang gabi sa loob ng kotse niya. Sa anggulo ng litrato, mukhang magkayakap sila o naghahalikan. Kahit ang totoo ay inaabot lang niya ang seatbelt para kay Kim. Pero hindi ang litrato ang nagpakulo ng dugo ni Charles, kundi ang malaking pulang text na nakasulat sa ibabaw nito gamit ang pentel pen, The Gold Digger and Her ATM, at sa ibaba nito may caption na printed, Ingat kayo girls. Yung iba dyan, kunwari, Santa Santita at taga-alaga ng may sakit. Yun pala nilalandi na si boss para makaahon sa hirap. Bayad utang sa laman. Hinablot ni Charles ang litrato mula sa board. Nilamukos niya ito sa kanyang kamao. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay hindi para sa sarili niya. Lumingon siya sa paligid, hinahanap si Kim. At nakita niya ito. Nakatayo si Kim sa dulo ng hallway. Nakatingin sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. Hawak nito ang bag nito ng mahigpit. Parang handa ng tumakbo palayo. Kim, tawag ni Charles. Pero umiling lang si Kim, tumalikod, at tumakbo papunta sa fire exit. Nanginginig ang mga kamay ni Kim habang naghihilamos siya sa CR. Pilit niyang inaalis ang pamumugto ng kanyang mga mata. Ang malamig na tubig ay humahalo sa mainit na luhang kanina pa tumutulo. Ang litrato sa bulletin board, ang mga bulungan, ang tingin ng mga tao. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng publiko. Tok, tok, tok! Napatalon si Kim. Bumukas ang pinto ng CR at sumilip ang sekretarya ng HR. Maputla ito at mukhang natatakot. Kim, bulong nito. Pinapatawag ka sa executive conference room. Si Sir Charles ba? Tanong ni Kim. Umaasang maipapaliwanag niya ang lahat. Umiling ang sekretarya. Hindi, si Madam. Nanlamig ang buong katawan ni Kim. Isa lang ang tinatawag nilang Madam sa kumpanyang ito. Si Doña Elena Valencia, ang ina ni Charles. Ang tunay na may-ari ng lahat. Naglakad si Kim sa hallway na parang patungo sa bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa tapat ng malaking pinto, huminga siya ng malalim bago kumatok at pumasok. Ang executive conference room ay malawak at malamig. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang babaeng may edad, pero napakaganda pa rin. Puno ng diamante ang leeg at daliri nito. Ang postura nito ay tuwid na tuwid, parang isang reyna sa kanyang trono. Sa gilid, nakatayo si Beatrice, nakangiti ng matipid. Maupo ka, utos ni Doña Elena. Ang boses nito ay pino,
pero may talim. Umupo si Kim sa dulo ng mesa, malayo sa kanila. "Ikaw pala si Kim Gonzales," sabi ni Doña Elena habang tinitignan si Kim mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung pasado ba itong ibenta sa palengke. Ang babaeng gumugulo sa isip ng anak ko. "Ma'am, wala po akong ginagawang masama." Mabilis na depensa ni Kim. "Yung mga litrato po, wala pong katotohanan yon. Nagmamalasakit lang po si Sir Charles." Tumawa ng mahina si Doña Elena. Isang tawang walang saya. "Nagmamalasakit? Si Charles? Iya, kilala ko ang anak ko. Hindi siya nagmamalasakit sa mga taong gaya mo, unless may nakukuha siya." May kinuha si Doña Elena sa kanyang mamahaling bag. Isang brown envelope. Inihagis niya ito sa mesa. Dumulas ito hanggang sa huminto sa tapat ni Kim. "Alam ko ang kwento mo, Kim," patuloy ni Doña Elena. Tumayo ito at dahan-dahang naglakad palapit kay Kim. "Ang tatay mo, si Mang Carding, nasa ICU ngayon. Stage 4 lung cancer, lubog ka sa utang, at ang sweldo mo dito, kulang pa pambayad sa oxygen niya." Napayuko si Kim. Nanginginig ang mga labi niya. Paano nalaman ng babaeng ito ang lahat? "Naiintindihan ko," bulong ni Elena sa tapat ng tenga ni Kim. "Kapit sa patalim, nakita mo si Charles na mayaman, gwapo, at vulnerable. Sino ba naman ang hindi kakapit?" "Hindi po totoo yan," napaluha si Kim. Tumingala siya para tignan ng matanda. "Mabait po si Sir Charles at nire-respeto ko po siya. Hindi ko po siya pinipirahan. Huwag ka nang magmalinis." Biglang nagbago ang tono ni Doña Elena. Nawala ang pagkapino. Lumabas ang pangil. "Sa tingin mo ba bagay kayo? Langit siya, lupa ka. Ang kumpanyang ito, ang pangalan namin. Hindi ito para dungsisa ng isang hamak na empleyado na galing sa squatter." Napaatras si Kim sa upuan. Bumalik si Doña Elena sa pwesto nito at kumuha ng checkbook. Mabilis itong nagsulat. Shriek! Pinunit nito ang tseke at ibinaba sa mesa. 5 milyon, sabi ni Elena. Nanlaki ang mata ni Kim. 5 milyon. Sapat na yan para ipagamot ang tatay mo sa Amerika. Sapat na yan para makabili ka ng bahay at lupa sa probinsya. At sapat na yan para hindi ka na magtrabaho ng ilang taon. Tinignan ni Kim ang tseke. Nakasulat doon ang pangalan niya. At ang halagang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Naalala niya ang tatay niya. Ang hirap ng paghinga nito. Ang sabi ng doktor na kailangan na ng operasyon. "Kunin mo yan," utos ni Elena. "Ang kapalit lang, mag-resign ka ngayon din. At lumayo ka kay Charles. Wag na wag ka nang magpapakita sa kanya." "Ma'am," hikbi ni Kim. Ang sakit. Parang tinatapakan ang pagkatao niya. Pero ang tatay niya, buhay ng tatay niya ang nakasalalay. Dahan-dahang iniabot ni Kim ang kamay niya sa tseke. Hindi para tanggapin, kundi para tignan ito ng malapitan, nalilito, nasasaktan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Blag! Napalingon silang lahat. Si Charles, hinihingal ito. Magulo ang buhok, at ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Nakita ni Charles ang nanay niya. Nakita niya si Beatrice at nakita niya si Kim na nakahawak sa tseke na nasa mesa. Natigilan si Charles. Ang tingin niya ay lumipat mula sa mukha ni Kim papunta sa papel na hawak nito. Nakita niya ang pirma ng nanay niya at ang maraming zero. Parang huminto ang oras. Binitawan agad ni Kim ang tseke na parang napaso siya. "Sir Charles." "Sir, hindi." Tumayo si Doña Elena. Ngumiti ito ng matagumpay at lumapit sa anak. "Charles, anak," malambing na sabi ni Elena. Hinawakan niya ang braso ni Charles. "Huwag kang magalit sa kanya. Nagkakaintindihan lang kami ni Miss Gonzales." Tinignan ni Elena si Kim ng makahulugan. Sabi niya sa akin, kailangan na kailangan niya ng pera para sa tatay niya. Kaya, binigay ko ang presyo na hiningi niya para lubayan ka na. "Hindi,"
Hindi totoo yan, sigaw ni Kim. Tumayo siya, umaagos ang luha. Sir, maniwala kayo. Hindi ko hiningi yan. Tumingin si Charles kay Kim. Hinihintay ni Kim na ipagtanggol siya nito. Hinihintay niyang sabihin ni Charles na kilala siya nito, na alam nitong hindi siya mukhang pera. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Charles ay hindi galit, kundi pagkadismaya. Isang malalim at malamig na pagkadismaya. Ang halimaw na naging tao nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Bumalik ang yelo. Ganun ba? Bulong ni Charles. Naglakad ito palapit sa mesa. Tinignan ang tseke. Pagkatapos ay tinignan si Kim. So totoo nga ang sabi nila. Sabi ni Charles, ang boses ay parang kutsilyo. Lahat ng tao may presyo. Akala ko iba ka, Kim. Yun pala. Mahal lang ang TF mo. Parang sinaksak ang puso ni Kim. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw. Pero walang lumalabas na boses sa lalamunan niya dahil sa sobrang sakit. Tumalikod si Charles. Ibigay mo sa kanya ang pera, ma. Sabi ni Charles habang naglalakad palabas. Hindi na lumilingon. Bayaran mo siya. Tapos siguraduhin mong pagbalik ko dito, wala na ang babaeng yan. Nasa loob ng kanyang opisina si Charles. Nakatalikod siya sa pinto, nakatanaw sa labas ng bintana habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay kasing dilim ng kanyang mukha. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baso ng whiskey. Mahigpit ang hawak niya rito, halos mabasag na ang baso. Tanga, bulong niya sa sarili. Ang tanga-tanga mo, Charles. Akala niya, nakakita na siya ng liwanag. Akala niya si Kim na ang babaeng magpapabago sa pananaw niya sa buhay. Siya yung babaeng nag-aalaga sa yaya niya ng walang kapalit. Siya yung babaeng nagsusumikap. Pero sa huli, pera lang din pala ang katapat. 5 milyon. Iyon ang presyo ng pagmamalasakit ni Kim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Kim iyon. Amoy niya ang pamilyar na pabango nito. Mabango. Simple. Pero ngayon ay parang nakakasulasok na sa ilong niya dahil sa amoy ng pagtatraidor. Sir? Ang boses ni Kim ay basag. Halatang galing sa pag-iyak. Uminom si Charles ng alak. Ang guhit nito sa lalamunan ay masakit. Pero mas masakit ang nararamdaman niya sa dibdib. Bakit nandito ka pa? Malamig na tanong ni Charles, hindi pa rin humaharap. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Mayaman ka na. Pwede ka nang umalis. Sir, pakinggan niyo naman ako. Humakbang palapit si Kim. Yung nakita niyo kanina, hindi yon totoo. Hindi ko tinanggap ang pera ng mami niyo. Tumawa ng mapakla si Charles. Humarap siya kay Kim. Ang mga mata ni Charles ay mapula. Wala na ang kislap ng paghanga na nandoon noong isang gabi sa archive room. Ang natira na lang ay yelo. Huwag mo na akong lokohin, Kim. Duro ni Charles. Nakita ko. Hawak mo yung tseke at narinig ko ang nanay ko. Alam kong matapobre si mama, pero hindi siya sinungaling pagdating sa negosyo. Binayaran ka niya at tinanggap mo. Hinawakan ko lang po kasi dahil tinitignan mo kung tama ang amount. Putol ni Charles. 5 milyon. Malaki yon. Siguro naman sapat na yon para sa operasyon ng tatay mo at para makahanap ka ng ibang lalaking lulukohin. Napasinghap si Kim. Parang sinampal siya ng mga salita ni Charles. Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa akin, sir? Tumulo ang luha ni Kim. Porket mahirap kami. Mukha na kaming pera. Porket kailangan ko ng tulong. Ibig sabihin ibebenta ko na ang dangal ko? Lahat ng tao may presyo, Miss Gonzales. Madiin na sagot ni Charles. Lumapit siya sa mesa niya at kinuha ang isang folder. At nalaman ko na ang presyo mo. Inihagis ni Charles ang folder sa paanan ni Kim. Resignation letter mo. Pinirmahan ko na. Effective immediately. Tiningnan ni Kim ang folder sa sahig. Pagkatapos ay tiningnan niya si Charles. Sa mga mata ni Kim, nakita ni Charles ang isang emosyon na hindi niya inaasahan. Hindi takot. Hindi pagsisisi. Kundi awa. Naaawa si Kim sa kanya. Sayang.
Bulong ni Kim habang pinupunasan ang luha niya. Akala ko, ikaw yung taong makakaintindi sa akin. Akala ko, sa likod ng pagiging CEO mo, may puso ka. Mali pala ako. Dahan-dahang inilapag ni Kim ang kanyang company ID sa ibabaw ng mesa ni Charles. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Sir Charles, sabi ni Kim, nang may diin. Kahit mamatay ako sa gutom, hinding-hindi ko tatanggapin ang perang ipinamukha sa akin na basura ako. Tumalikod si Kim. Paalam po. Naglakad siya palabas. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Pero tuwid ang kanyang likod. Naiwan si Charles na nakatayo. Ang mga huling sinabi ni Kim ay parang sirang plaka na umuulit sa utak niya. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Drama. Kumbinsi ni Charles sa sarili. Drama lang yan. Para konsensyahin ako. Bumalik siya sa bintana. Mula sa ika-30 palapag, tinanaw niya ang kalsada. Ilang minuto lang, nakita niya ang isang maliit na figura na lumabas ng building. Si Kim. Wala itong payong. Naglalakad ito sa gitna ng malakas na ulan. Bit-bit ang isang maliit na kahon ng gamit. Wala itong dalang malaking bag na paglalagyan ng pera. Sinundan siya ng tingin ni Charles hanggang sa mawala siya sa dilim at ulan. Biglang kumirot ang puso ni Charles. Sobrang sakit. Parang may nawala sa kanya na hindi na maibabalik kailanman. Ang galit niya, ang lungkot niya, ang frustration niya. Naghalo-halo lahat. Ay! Sigaw ni Charles sabay hagis ng hawak niyang baso sa pader. Crash! Nabasag ang baso. Kumalat ang bubog at alak sa mamahaling carpet. Napaupo si Charles sa sahig, nakasandal sa mesa. Isinubsob niya ang muka sa kanyang mga palad. Bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice. Nakita niya ang kalat. Nakita niya ang basag na baso. At nakita niya ang Iron CEO na si Charles wasak na wasak sa sahig. Ngumiti ng palihim si Beatrice. Ito na ang pagkakataon niya. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ni Charles. Hinaplos niya ang likod nito. Charles! Malambing na bulong ni Beatrice. Shh! Tamama na. Nandito ako. Nag-angat ng tingin si Charles. Ang mga mata niya ay pagod na pagod. Beatrice! Hayaan mo na siya, sabi ni Beatrice habang inaayos ang buhok ni Charles. Hindi kanya deserve. Manloloko siya, Charles. Kalimutan mo na siya. Hinayaan ni Charles na yakapin siya ni Beatrice. Sa sobrang sakit at pagod, wala na siyang lakas para lumaban o mag-isip. Kailangan niya ng kakampi. At sa sandaling ito, akala niya ay si Beatrice ang kakamping iyon. Habang nakasandal ang ulo ni Charles sa balikat ni Beatrice, nakatingin si Beatrice sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Wala na si Kim. Sa kanya na ang trono. 2 araw. 2 araw nang parang zombie si Charles. Pumapasok siya sa opisina, pumipirma ng mga dokumento, at nakikipag-meeting pero walang laman ng utak niya. Walang Kim na nagtitimpla ng kape niya tuwing umaga. Walang Kim na nauutal kapag kinakabahan. Tahimik ang opisina at ang katahimikang iyon ay parang sigaw na bumibiyak sa ulo niya. Ring! Ring! Tumunog ang cellphone niya habang nasa kalagitnaan ng board meeting. Karaniwan, papatayin niya ito. Pero nakita niya ang caller ID. Golden Sunset Nursing Home. Kinabahan siya. Excuse me, sabi ni Charles sa mga board members at mabilis na lumabas ng kwarto. Sinagot niya ang tawag. Hello? Sir Charles? Ang boses ng head nurse ay malungkot at mababa. I'm sorry po, sir. Si Nanay Ising po. Wala na po siya. Binawian na po siya ng buhay kaninang umaga. Nabitawan ni Charles ang hawak niyang ballpen. Parang huminto ang mundo. Ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Wala na. Mabilis pa sa kidlat na nagmaneho si Charles papunta sa nursing home. Pero huli na ang lahat. Ang kama ni Nanay Ising ay malinis na. Wala na ang mga kumot. Wala na ang mga gamot. Wala na ang nanay niya.
Nakayuko si Charles sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng nurse na nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. "Sir, bilin po ni Nanay Ising. Ibigay daw po ito sa inyo," sabi ng nurse. "Mga gamit niya po." Binuksan ni Charles ang kahon. Laman nito ang lumang rosaryo, ilang litrato ni Charles noong bata pa, at isang lumang notebook, isang diary. Nanghihina na binuklat ni Charles ang notebook. Ang sulat ay garalgal. Halatang hirap na ang matanda magsulat, pero pinilit. Nabasa niya ang huling entry na may petsa noong isang gabi. "Dumating ang anghel ko. Si Kim." Umiiyak siya. Kumabog ang dibdib ni Charles. Sabi niya, pinapaalis daw siya ng masungit na babae, yung nanay ni Charlito. Bibigyan daw siya ng pera, maraming pera, pero ayaw tanggapin ni Kim. Napatigil si Charles sa pagbabasa. Nanigas ang panga niya. Ayaw tanggapin? Sabi ni Kim, mahal niya si Charlito. Hindi niya kayang ipagpalit ang alaga ko sa pera. Pinunit niya ang tseke, pero natakot siya, kaya tumakbo siya palabas. Kawawang bata. Sana malaman ni Charlito na totoo ang pagmamahal ng anghel na yon. Bumagsak ang notebook sa sahig. Nanginig ang buong katawan ni Charles. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa lamig ng katotohanan na sumampal sa kanya. Pinunit niya ang tseke. Bulong ni Charles. Mali siya. Mali ang akala niya. Mali ang nanay niya. At mali si Beatrice. Agad na tumayo si Charles. Kailangan niyang makita ang ebidensya. Gabi na nang makabalik si Charles sa opisina. Walang tao. Madilim. Tumakbo siya papunta sa dating cubicle ni Kim. Malinis na ito. Wala nang gamit. Saan? Saan nila tinapon? Panik na tanong ni Charles sa sarili. Nakita niya ang malaking trash bin sa dulo ng hallway na hindi pa nahahakot ng janitor. Hindi na nag-isip si Charles. Ang CEO ng kumpanya, nakasuit at tie, ay lumuhod sa sahig at hinalungkat ang basurahan, balat ng candy, gusot na papel, styrofoam ng kape. At doon, sa ilalim ng tambak, nakita niya ito, mga pira-pirasong papel na kulay dilaw. Kinuha niya ang mga ito, binuo sa palad niya na parang puzzle. Nakita niya ang logo ng bangko, nakita niya ang pirma ng nanay niya, at nakita niya ang halagang 5 million pesos. Tseke ito, pero hindi ito na-deposit. Punit-punit ito, durog-durog. Napapikit si Charles, isang butil ng luha ang tumulo sa pisngi niya. "Sorry, Kim," bulong niya. "Sorry, Charles?" Napalingon siya. Nakatayo si Beatrice sa di kalayuan. May bitbit na coffee. Mukhang nagulat ito na makita siyang nakaluhod sa tabi ng basurahan. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Beatrice. Pilit nang ngumingiti. Tumayo si Charles. Sa kamay niya ay ang mga piraso ng tseke. Lumapit siya kay Beatrice. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. "Alam mo to, di ba?" tanong ni Charles ng mahinahon pero nakakatakot. Tinignan ni Beatrice ang mga papel. Namutla siya. Hindi ko alam yan, Charles. Ano ba yan?" "Huwag ka nang magsinungaling!" sigaw ni Charles. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong floor. Napaatras si Beatrice. Alam mong hindi niya tinanggap ang pera. Alam mong pinilit lang siya ni Mama. Pero pinalabas niyo na mukha siyang pera. "Charles, please." Naiiyak na sabi ni Beatrice. Nanginginig na. "Ginawa ko lang naman yon para sa'yo. Hindi siya bagay sa'yo. Si Tita Elena. Siya ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako." "Sumunod ka?" Tumawa ng mapait si Charles. "Dahil gusto mo ang pwesto niya? O dahil gusto mo ako?" Hindi nakasagot si Beatrice. Lumapit si Charles sa mukha ni Beatrice. "You're fired, Beatrice. Get out of my building, now." Pero si Tita Elena." "I don't care about my mother right now," madiin na sabi ni Charles. "Kapag nandito ka pa sa loob ng 5 minuto, ipapakaladkad kita sa security." Hindi na hinintay ni Charles ang sagot ni Beatrice. Tumakbo siya papunta sa elevator. Kailangan niyang mahanap si Kim. Ngayon din. Mabilis ang pagpapatakbo ni Charles. Binabagtas niya ang masikip na eskinita
papunta sa address na nakalagay sa 2-1 filing ni Kim. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Mabaho, maputik at dikit-dikit ang mga bahay, pero wala siyang pakialam. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na paupahang bahay na gawa sa kahoy at semento. Bumaba siya ng kotse at kumatok ng malakas sa pinto. Tok! 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 Kim! Kim! Nandito ako! Kausapin mo ako! Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Kim! Please! Patawarin mo ako! Alam ko na ang totoo. Bumukas ang pinto ng kabilang bahay. Isang matandang lalaki ang lumabas, nakasando at mukhang naistorbo sa pagtulog. Hoy sir! Ang ingay naman ninyo. Anong kailangan nyo? Si Kim Gonzalez po. Tanong ni Charles hinihingal. Dito po siya nakatira, di ba? Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ah, si Kim. Wala na sila dyan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Charles. Anong wala na? Saan po pumunta? Umalis na kaninang umaga. Sagot ng matanda. Dinala yung tatay niya sa probinsya. Ang sabi, doon na lang daw magpapagaling o maghihintay ng oras. Wala na daw kasi silang pambayad dito. Napahawak si Charles sa pader ng bahay. Saan pong probinsya? Anong address? Nagkibit-balikat ang matanda. Aba, malay ko. Hindi naman nagsabi. Ang bilis nga ng alis parang may tinatakasan. Isinara ng matanda ang pinto. Naiwan si Charles sa gitna ng madilim na eskinita. Tinignan niya ang pintuan ng bahay ni Kim. May nakasabit na maliit na padlock. Wala na. Huli na siya. Napaupo si Charles sa gutter ng kalsada. Sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan, ipinatong niya ang siko sa tuhod at tinakpan ng muka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak si Charles Valencia. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang puso na nahanap na sana niya, pero winasak din niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Maalikabok ang daan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Kim sa Maynila. Sa isang liblib na barangay sa Laguna, malayo sa ingay ng syudad at sa lamig ng aircon, tahimik na nagsasampay ng labada si Kim. Ang mga kamay niya, na dati ay humahawak ng computer mouse at mga papeles, ngayon ay magaspang na sa kakukusot. Payapa dito. Walang boss na sumisigaw, walang Beatrice na nangaapi. Pero tuwing gabi, bago siya matulog, naririnig pa rin niya ang boses ni Charles. Lahat ng tao may presyo. Napapikit si Kim habang pinipiga ang isang basahan. Ang sakit. Sariwa pa rin ang sugat. Akala niya, paglayo ang solusyon. Pero kahit anong layo ng takbuhin niya, dala-dala pa rin niya ang puso niyang wasak. Beep! Beep! Napalingon si Kim. Isang makintab at itim na sasakyan ang pilit na dumadaan sa makipot at maputik na kalsada ng barangay. Pinagtitinginan ito ng mga kapitbahay. Bihirang may maligaw na ganitong sasakyan dito. Huminto ang kotse sa tapat mismo ng gate ng kanilang maliit na bahay. Kumabog ang dibdib ni Kim. Kilala niya ang kotseng iyon. Hindi. Bulong niya. Hindi pwede. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Lumabas si Charles Valencia. Pero hindi ito ang Charles na kilala niya. Wala itong suot na coat. Nakaputing polo lang ito na nakatupi ang manggas hanggang siko at gusot-gusot na. Ang mamahalin nitong sapatos ay puno ng putik at ang mukha nito may tumubong balbas, maitim ang ilalim ng mata at payat. Para itong isang hari na nawalan ng kaharian. Nagkatitigan sila. Binitawan ni Kim ang palanggana. Kim! Tawag ni Charles. Ang boses nito ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa sa sobrang paos. Mabilis na tumalikod si Kim. Pumasok siya sa loob ng gate at akmang isasara ito. Kim! Sandali! Tumakbo si Charles. Hindi niya ininda ang putik. Hinawakan niya ang rehas ng gate bago pa ito maisara ni Kim. Umalis na kayo! Sigaw ni Kim, pinipigilan ang luha. Wala na kayong kailangan dito. Nakuha niyo na ang gusto niyo, di ba? Umalis na ako.
Wala na akong trabaho. Ano pa bang gusto niyo? Gusto kitang makausap. Hingal na sabi ni Charles. Please, Kim. Kahit 5 minuto lang. Para saan? Para insultuhin ulit ako. Para sabihing mukha akong pera? Hindi! Mabilis na sagot ni Charles para humingi ng tawad. Natigilan si Kim. Si Charles Valencia. Humihingi ng tawad. Alam ko na ang totoo. Patuloy ni Charles, nakahawak pa rin sa rehas ng mahigpit. Alam kong hindi mo tinanggap ang pera ni Mama. Nakita ko ang punit na tseke. Nabasa ko ang diary ni Nanay Ising. Napatingin si Kim sa mga mata ni Charles. Puno ito ng pagsisisi. Puno ng lungkot. Wala na si Nanay Ising, Kim. Basag na sabi ni Charles. Iniwan na niya ako. At noong nalaman kong pati ikaw nawala. Dahil sa katangahan ko, hindi ko kinaya. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Kim sa gate. Binuksan ito ni Charles at pumasok sa maliit nilang bakuran. Pinagtitinginan na sila ng mga tsismosang kapitbahay pero walang pakialam si Charles. Lumapit siya kay Kim. Bumalik ka na, Kim. Pakiusap ni Charles. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi lang sa opisina, kundi sa buhay ko. Umiling si Kim. Tumutulo na ang luha. Hindi ganun kadali yon, sir. Sinaktan niyo ako. Hinusgahan niyo ako. Ang sakit-sakit. Alam ko, at handa akong gawin ang lahat para bawian yon. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Mang Carding, ang tatay ni Kim. Maputla ito, payat na payat, at hirap maglakad. Nakaalalay siya sa dingding. Kim? Sino yan? Mahinang tanong ng matanda. Tatay. Lumapit agad si Kim para alalayan ng ama. Wala po to. Bisita lang po na aalis na rin. Tinignan ni Mang Carding si Charles. Nanliit ang mga mata nito. Ikaw. Ubo ng matanda. Ikaw ang boss niya, di ba? Ang boss na nagpaiyak sa anak ko. Yumuko si Charles. Hindi siya makatingin ng diretso sa matanda. Opo, tay. Ako nga po. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Mang Carding, bagamat nanginginig ang boses sa hina. Pinahiya mo na ang anak ko. Ano, pati ba dito sa bahay namin, ipapamukha mong mahirap kami? Hindi po, sagot ni Charles. Dahan-dahang lumuhod si Charles sa maputik na lupa. Napasinghap ang mga kapitbahay. Nanlaki ang mata ni Kim. Ang CEO ng Valencia Group nakaluhod sa harap ng isang may sakit na matanda at sa anak nitong dating empleyado. Nandito po ako para magmakaawa. Sabi ni Charles habang nakaluhod, nakayuko ang ulo. Nagkamali po ako. Sinaktan ko ang nag-iisang babaeng nagturo sa akin kung paano maging tao. Patawarin niyo po ako, tay. Patawarin mo ako, Kim. Napatakip ng bibig si Kim. Hindi niya inakalang kaya itong gawin ni Charles. Ang pride nito ay kasing taas ng building nila. Pero ngayon, ibinaba nito ang lahat. Mahal ko po ang anak niyo, dagdag ni Charles, at sa pagkakataong ito, tumingala siya kay Kim. Mahal kita, Kim. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero hayaan mong ayusin ko ang kinabukasan mo at ng tatay mo. Tumingin si Mang Carding kay Charles tapos kay Kim. Nakita niya ang pagmamahal sa mata ng lalaki. Huminga ng malalim si Mang Carding para magsalita. Ikaw. Biglang namilipit sa sakit ang matanda. Napahawak ito sa dibdib. Tay! Sigaw ni Kim. Daing ni Mang Carding. Nawalan ito ng balanse at bumagsak. Mabilis na tumayo si Charles at sinalo ang matanda bago pa ito tumama sa semento. Tay! Tatay! Iyak ni Kim. Niyuyugyog ang ama. Namumutla si Mang Carding. Hirap na hirap huminga. Nangingisay. Kailangan niya ng ospital. Sigaw ni Charles. Binuhat ni Charles si Mang Carding ng walang pag-aatubili. Ang puting polo ni Charles ay nalagyan ng putik at dumi. Pero hindi niya inintindi. Buksan mo ang kotse, Kim. Bilis! Tumakbo si Kim papunta sa sasakyan at binuksan ang pinto sa likod. Maingat na inihiga ni Charles ang matanda. Sumakay ka na.
utos ni Charles kay Kim habang tumatakbo papunta sa driver's seat. Mabilis na pinaharurot ni Charles ang sasakyan palabas ng barangay. Sa loob ng kotse, hawak ni Kim ang kamay ng kanyang ama na unti-unti nang lumalamig. Tay, lumaban ka. Parang awa mo na. Hagulgol ni Kim. Sumulyap si Charles sa rearview mirror. Nakita niya ang takot sa mukha ni Kim. Sa sandaling iyon, nangako si Charles sa sarili niya. Hindi niya hahayaang may mawala ulit kay Kim. Kahit ubusin pa niya ang yaman niya, ililigtas niya ang tatay nito. Dahil ito na lang ang tanging paraan para mapatunayan niyang karapat-dapat siya sa pagpapatawad nito. Amoy gamot at matapang na disinfectant ang bumungad sa ilong ni Kim. Nakatulala siya sa ilaw na may nakasulat na ongoing operation sa tapat ng operating room. Malamig ang aircon ng ospital, tumatagos sa manipis niyang t-shirt pero nananatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw. Nagdarasal sa bawat segundong lumilipas. Sa tabi niya, nakaupo si Charles. Ibang-iba ang itsura nito sa Charles na nakilala niya sa opisina. Ang puting polo nito ay may mantsa pa rin ng putik at tuyong dugo mula sa pagkakasugat ni tatay kanina. Gusot-gusot ang buhok, walang suot na coat. Pero para kay Kim, hindi pa naging ganito kagwapo si Charles sa paningin niya. Kanina, nang dumating sila sa emergency room, halos sigawan ni Charles ang mga doktor para asikasuhin agad ang tatay niya. Si Charles ang pumirma sa lahat ng waiver. Si Charles ang nagbayad ng deposit na hindi man lang tinignan kung magkano. Sir, mahinang tawag ni Kim. Umuwi na po kayo. Magbihis na kayo. Ako na pong bahala dito. Tumingin si Charles sa kanya. Hinawakan nito ang nanginginig na kamay ni Kim. Mainit ang palad nito, isang bagay na nagpakalma sa kanya. Hindi kita iiwan dito, matigas na sabi ni Charles. Dito lang ako, hanggang sa lumabas ang doktor, at sabihing ligtas na ang tatay mo. Gusto sanang umiyak ni Kim. Gusto niyang yakapin si Charles at sabihing salamat. Pero may takot pa rin sa puso niya. Natatakot siyang baka panaginip lang ito. Baka bukas, magbago na naman ang ihip ng hangin. Biglang umaling-awngaw ang tunog ng matutulis na takong sa tahimik na hallway. Tak! 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 Napalingon silang dalawa. Sa dulo ng koridor, naglalakad palapit si Doña Elena. Nakasuot ito ng itim na gown na puno ng sequin, handang-handa para sa isang party. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa galit. Sa likod niya ay nakasunod ang dalawang bodyguard. Napatayo si Kim sa takot. Tumayo rin si Charles. Hinarangan si Kim gamit ang sarili niyang katawan. Mama! Bati ni Charles sa malamig na boses. Charles! Sigaw ni Doña Elena, hindi alintana ang sign na silence please sa dingding. Anong kabaliwan ito? Buong gabi kitang tinatawagan. Ang mga investors, ang media, si Beatrice, lahat sila naghihintay sa gala. Tiningnan ni Elena ang itsura ng anak. Nanlaki ang mata nito sa pandidiri nang makita ang putik sa damit ni Charles. At tignan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan. Para ano? Para sa... Bumaling ang tingin ni Elena kay Kim na nakasilip sa likod ni Charles. Para sa babaeng yan at sa tatay niyang mamamatay na. Don't call her that, babala ni Charles. At wag mong idamay ang tatay niya. Nasa loob ang pasyente, ma. Respeto naman. Respeto? Tumawa ng nakakainsulto si Elena. Respetuhin mo ang pangalan natin, Charles. Ngayon ang gabi ng engagement niyo ni Beatrice. Ito ang merger na magsasalba sa kumpanya at magpapalawak ng imperyo natin. Kapag hindi ka sumipot doon, mawawala ang lahat. Lumapit si Elena sa anak. Dinuro ang dibdib nito. Kapag hindi ka sumakay sa kotse ko ngayon din at pumunta sa gala, tatanggalan kita ng mana. Aalisin kita sa pagiging CEO. Mawawalan ka ng lahat ng kapangyarihan. Tumingin si Elena kay Kim ng masama. At kapag wala na siyang pera, sa tingin mo ba, Miss Gonzales, kaya pa niyang bayaran ang operasyon ng tatay mo? Sa tingin mo ba, mamahalin mo pa rin siya kung wala na siyang silbi sa'yo? Naramdaman ni Kim ang sakit ng bawat salita. Pero sa pagkakataong ito,
Hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Tumingin si Kim kay Charles. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Nakita niya ang sakripisyong ginagawa nito. Huminga ng malalim si Kim. Humakbang siya palabas sa likod ni Charles. Hinarap niya si Doña Elena. "Ma'am," simula ni Kim. Ang boses niya ay hindi malakas, pero buo. "Noong una po, natakot ako sa inyo. Kasi mayaman kayo, makapangyarihan. Akala ko po, ang halaga ng tao ay nakabase sa laman ng pitaka niya." Natigilan si Elena sa tapang ng boses ni Kim. "Pero nakita ko po si Charles kanina." Patuloy ni Kim. Nangingilid ang luha pero nakangiti. "Nakaluhod sa putik. Buhat-buhat ang tatay ko. Wala siyang pakialam kung marumi siya. Wala siyang pakialam kung CEO siya. Ang nakita ko po ay isang mabuting tao." Tumingin si Kim ng diretso sa mata ng matanda. "Kaya niyo pong bawiin ang pera niya. Kaya niyo pong bawiin ang posisyon niya. Pero hindi niyo po pwedeng bawiin ang puso niya. Dahil ang puso po ni Charles, hindi nabibili. At hindi rin po nababayaran." Nanahimik ang hallway. Kahit si Doña Elena ay tila nawala ng sasabihin sa harap ng simpleng katotohanan ni Kim. Humarap si Kim kay Charles. Hinawakan niya ang pisngi nito. "Sige na, sir," bulong ni Kim. "Pumunta na po kayo." "Kim?" Gulat na tanong ni Charles. "Pinapaalis mo ako?" "Kailangan niyo pong harapin yon," paliwanag ni Kim. "Hindi para sa pera, hindi para sa nanay niyo, kundi para tapusin ang gulo ng maayos, para malinis ang pangalan niyo, at para maging malaya kayo." Tinitigan siya ni Charles ng matagal. Tila binabasa nito ang kaluluwa niya. Hinahanap kung may pagdududa, kung may takot. Pero tiwala lang ang nakita nito. Dahan-dahang ngumiti si Charles. Yumuko ito at hinalikan si Kim sa noo. Isang halik na matagal, puno ng pangako at respeto. "Babalik ako," bulong ni Charles. "Pangako, hintayin mo ako." Humarap si Charles sa nanay niya. "Tara na, ma. Pumunta tayo sa pesteng party na yan." Naglakad si Charles palayo. Diretso ang likod. Hindi lumilingon. Sumunod si Doña Elena. Pero bago ito umalis, tinignan muli nito si Kim. Hindi na may galit, kundi may pagtataka. Naiwan si Kim sa hallway. Nang mawala na sila sa paningin niya, napaupo ulit si Kim sa bangko. Nanginig ang tuhod niya. Tama ba ang ginawa niya? Pinapunta niya si Charles sa babaeng ahas na si Beatrice. Pinapunta niya ito sa mundong hindi siya kabilang. Paano kung magbago ang isip ni Charles? Paano kung piliin nito ang kinangnang yaman kaysa sa kanya? Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. "Sino ang kamag-anak ni Mr. Carding?" Tumayo agad si Kim. Pinahid ang luha. "Ako po, Doc." "Successful ang operasyon," nakangiting balita ng doktor. "Ligtas na ang tatay mo. Salamat sa mabilis na pagdala sa kanya rito at sa advance na gamit na pinahanda ni Mr. Valencia." Napahagulgol si Kim sa tuwa. "Salamat po, Lord. Salamat." Ligtas ang tatay niya dahil kay Charles. Ngayon, ang tanging dasal na lang niya ay sana iligtas din ni Charles ang sarili nito. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang hotel ballroom, nagsisimula na ang musika. Nakatayo si Beatrice sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Hinihintay ang kanyang groom. Ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning. Daan-daang kristal mula sa chandeliers ang sumasabog ng liwanag sa buong paligid. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling gown at tuxedo. Hawak ang kanilang mga champagne glass, naghihintay sa announcement of the year. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Beatrice. Suot niya ang isang silver gown na hapit sa katawan at ang leeg niya ay pinalamutian ng kwintas na nagkakahalaga ng isang condo unit. Nakangiti siya, kumakaway sa mga kamera. Ito na ang gabi ng tagumpay niya. Sa tabi niya, nakatayo si Charles. Malinis na ang suot nito. Nakapagbihis na siya ng itim na tuxedo. Inayos na ang kanyang buhok. Gwapo.
makapangyarihan, ang perpektong imahe ng isang CEO. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa kawalan. Charles! Bulong ni Beatrice habang nakakapit sa braso niya. Smile! Nanonood ang buong business world. Huwag mo akong ipahiya. Sa ibaba ng stage, nakaupo si Doña Elena sa front row. Nakataas ang noo. Tila sinasabi sa lahat na siya ang may pakana ng gabing ito. Lumapit ang host sa mikropono. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of Valencia Group, Mr. Charles Valencia, for a very special announcement. Masigabong palakpakan. Huminga ng malalim si Charles. Tinanggal niya ang pagkakakapit ni Beatrice sa braso niya. Naglakad siya papunta sa podium. Hinawakan niya ang mikropono. Ang lamig ng bakal ay gumising sa diwa niya. Tumahimik ang buong ballroom. Magandang gabi, panimula ni Charles. Ang boses niya ay buo at umaalingaw-ngaw sa speakers. Nandito tayong lahat ngayong gabi para sa isang merger. Ang pagsasama ng dalawang malaking pamilya. Ang sabi nila, ito daw ang susi sa tagumpay. Power, money, influence. Lumingon si Charles kay Beatrice na naghihintay ng singsing. Lumingon siya sa kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, akala ko iyon ang sukatan ng halaga ng isang tao. Kung magkano ang nasa bangko mo, kung gaano kataas ang building mo. Huminto si Charles. Tumingin siya sa camera na naka-live broadcast. Pero ngayong araw, may nakilala akong isang tao. Wala siyang pera. Wala siyang titulo. Ang meron lang siya ay isang puso na kayang magpatawad kahit ilang beses siyang sinaktan. Isang tapang na kayang humarap sa akin at sabihing, hindi nabibili ang pagkatao ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nawala ang nangiti ni Beatrice. Napatayo si Doña Elena. Beatrice, tawag ni Charles. Lumingon siya sa babaeng katabi niya. Thank you, sabi ni Charles ng seryoso. Dahil sa'yo at sa lahat ng kasinungalingang ginawa mo para sirain si Kim, nalaman ko kung sino ang totoo. Napasinghap ang mga tao. Namutla si Beatrice. Wait, Charles, anong sinasabi mo? I am canceling the engagement, deklara ni Charles ng malakas. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng ang tanging alam ay manira ng kapwa para umangat. Nagkagulo sa ballroom. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na kumislap. Charles! Sigaw ni Doña Elena mula sa baba. Nababaliw ka na ba? Mawawala sa iyo ang lahat. Tinignan ni Charles ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, wala na siyang takot. Mawala na ang kumpanya, ma. Mawala na ang pera. Pero hindi ko hahayaang mawala ang sarili ko. Humarap ulit si Charles sa audience at sa camera. Ang pangalan niya ay Kim Gonzalez. Siya ang babaeng mahal ko. At kung nanonood man siya ngayon, gusto kong malaman niya na mas pipiliin ko siya kaysa sa lahat ng ginto sa kwartong ito. Ibinaba ni Charles ang mikropono. Hindi na siya naghintay ng reaksyon. Tinalikuran niya ang naghihimutok na si Beatrice na ngayon ay umiiyak na sa hiya. Nilampasan niya ang kanyang ina na halos himatayin sa galit. Naglakad si Charles palabas ng ballroom. Tinanggal niya ang kanyang bowtie at itinapon ito sa sahig. Binuksan niya ang butones ng kanyang coat. Nakangiti siya. Malaya na siya. Isang oras ang nakalipas. Sa tahimik na kwarto ng ospital, nakaupo si Kim sa tabi ng natutulog niyang tatay. Nakabukas ang maliit na TV sa dingding. Balita. Breaking news! CEO ng Valencia Group, tinalikuran ng bilyong pisong merger para sa isang misteryosong babae. Tumutulo ang luha ni Kim habang pinapanood ang replay ng speech ni Charles. Hindi siya makapaniwala. Ginawa niya talaga. Bumukas ang pinto. Hinihingal si Charles. Nakatayo ito sa pintuan. Magulo na naman ang buhok. Pero ang mga mata ay nagniningning sa saya. Sir! Bulong ni Kim. Napatayo sa gulat. Sabi ko sa'yo babalik ako, di ba? Sagot ni Charles habang naglalakad palapit. Pero,
Yung kumpanya nyo, yung nanay nyo. Ayos na ang lahat. Hinawakan ni Charles ang mukha ni Kim gamit ang dalawang kamay. Wala na akong trabaho bukas. Baka pati kotse ko bawiin nila. Baka mag-commute na lang ako simula ngayon. Tumawa si Charles ng mahina. Okay lang ba sa'yo kung ang boyfriend mo ay isang ex-CEO na walang pera? Napahagulgol si Kim at niyakap ng mahigpit si Charles. Kahit wala kang pera, sir, ikaw naman ang pinakamayaman na tao para sa akin. Please, huwag mo na akong tawaging sir. Bulong ni Charles habang yakap ang dalaga. Charles na lang. Charles na mahal ka. Sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng heart monitor, nagdampi ang kanilang mga labi. Isang halik na walang halong pagpapanggap. Isang halik ng tagumpay. Maaliwalas ang sikat ng araw sa Memorial Park. Berde ang damuhan at sariwa ang hangin. Naglalatag si Kim ng banig sa harap ng isang lapida. Nakasulat dito, Narcisa Ising Batong Bakal. Hello, Nay! Bati ni Kim habang inaayos ang mga bulaklak. Sorry po, medyo na late kami. Traffic kasi si Charles ang bagal mag-drive ng delivery van. Hoy, narinig ko yon. Dumating si Charles, bit-bit ang isang basket ng pagkain. Hindi na siya nakasuit. Naka-polo shirt na lang siya na may logo ng Ising Scare Foundation. Mas umitim ang balat niya, pero mas maganda ang katawan. At ang nangiti niya ay abot hanggang tenga. Happy death anniversary, Nay! Bati ni Charles sabay upo sa tabi ni Kim. Kamusta ang delivery? Tanong ni Kim. Inaabutan siya ng sandwich. Ayos naman. Na-i-deliver na natin lahat ng relief goods sa orphanage, sagot ni Charles. Alam mo, mas nakakapagod magbuhat ng sako ng bigas kaysa magpirma ng kontrata, pero mas masarap ang tulog ko ngayon. Tinignan ni Kim si Charles. Matapos ang gabing iyon, tinutuon ni Doña Elena ang banta niya. Tinanggalan nito ng pwesto si Charles pero dahil sa talino at galing ni Charles, nakapagtayo sila ng sariling negosyo, isang logistics company na tumutulong din sa mga charity. Si Mang Carding ay magaling na rin at siya ngayon ang tagaluto ng tanghalian ng mga empleyado nila. Namimiss mo ba? Tanong bigla ni Kim. Yung yaman? Yung kapangyarihan? Tumingin si Charles sa lapida ni Nanay Ising, tapos tumingin kay Kim. Hinawakan niya ang kamay nito kung saan nakasuot ang isang simpleng singsing na pilak. Dati, akala ko nasa tuktok na ako ng mundo, sabi ni Charles. Pero nung nasa taas ako, mag-isa lang ako, malamig, malungkot. Hinalikan ni Charles ang kamay ni Kim. Ngayon, nandito ako sa baba. Kasama ka. Kasama si tatay. Kasama ang alaala ni Nanay Ising. Kim, ito ang tunay na tagumpay. Hindi ko ipagpapalit ang buhay na to, kahit sa 100 Valencia Towers. Sumandal si Kim sa balikat ni Charles. Mahal kita, Charles. Mas mahal kita, Kim. Umihip ang hangin na para bang yakap ni Nanay Ising mula sa langit. Sa wakas, ang halimaw ay naging tao at ang anghel ay nakahanap ng kanyang tahanan at silang dalawa ay namuhay ng payapa, puno ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng salapi.